Quality. Mga kapatid, ako po'y pagbigyan nyo dahil ngayon ay malamig, tayo po'y tumayo muna lahat. Tayo mag-stretching ng konti. Konti lang stretching. Stretching lang, mga kapatid. Para naman lugi ako sa inyo, baka habang nagsasalita ako dito, tunugan nyo lang ako. O, stretching tayo mga kapatid, konti, stretching. Ayan, ha? God is good? All the time? God is good. Yan, okay. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Revelation. Tingnan niyo po ako mga kapatid, hindi sanay na nagbabasa sa Bible, ano? Okay. Okay, ito nyo, bagong Bible ko ha, mga kapatid. Okay, Revelation chapter 2, verses 1 to 5. Basahin na po natin ito na sabay-sabay. Okay, ready, begin. Andiyan po ba kayo? Okay, ready, begin. Unto the angel of the church of Ephesus write, this saith, he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say that they are apostles, and are not, and hast found them liars. And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Okay, let us pray mga kapatid. Panginoon po namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo dinadakila, Lord. Unang-una po sa lahat ay humihingi po kami ng pagpapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, Lord. Patawarin po kami, Lord. Maraming salamat sa lahat ng biyaya at kalooban po sa amin, Lord. Patnubay, gabay niyo po ako sa aking pagbabahagi ng inyong salita, Lord. Kayo po ang aking maging gabay. Kayo po ang aking maitaas, Lord. Maraming po salamat. Nawa po'y maging pagpapala po ito sa inyong mga anak. For all these things, we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Ay, makakaupo na po. Pastor, ilang oras po ba tayo dito? Ha? Ay, Pastor, medyo mahaba-haba ito. 5 pages po ito, mga kapatid. Maganda po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi kung anong bagay ang ating pinag-aaralan. Di po ba? Tama. Mga kapatid, sakto po, mga kapatid. Ngayon po ay buwan ng Pag-ibig. Wow! Kaya sa mga pagano, sila po ay magse-celebrate ng Valentine's sa darating na next week, February 14. Kaya usong-uso po ngayon ang talaga nag-iibigan. Kaya Pastor, ang hirap pag walang adik. Ang hirap. Pero mga kapatid, di nyo pansin, pagka ang topic tungkol sa pag-ibig, parang ang mga tao, parang alive na alive, basta pag-ibig ang topic. Tama yun, tama. Kaya mga po ba, sa salita ng Diyos, meron pong tinatawag na greatest commandment. At ito po ay patungkol sa pag-ibig. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 22, verses 37 to 38. Para po tayo mabilis, ang tagabasa ko na lang si Edwin. Basahan mo yung malakas. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Kita niyo mga kapatid. Pagdating po sa pag-ibig mga kapatid, hindi pwedeng may mauna sa Diyos. Amen. We should love God above all. Amen. Kasi kung may mas nauna kaysa Diyos, ibig sabihin, hindi siya number 1 sa puso natin. Di po ba? Amen. Mga kapatid, kumusta na po ang pag-ibig natin sa Diyos? Let's evaluate ourselves kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Kasi walang totoong nakakalam ng tunay na estado ng puso natin sa Diyos, kundi ikaw at ang Diyos lamang, mga kapatid. Kaya pwede nating maloko ang ating kapwa, pero ang Diyos, hindi natin maloloko. We can fool others, but not God, mga kapatid. Mga kapatid, sa buhay po natin, gaano po natin iniibig ang Diyos?
Siya po ba talaga ang number 1 sa puso natin? Masasabi po ba natin ang winika ng aking ninong balagtas? O pag-ibig nga naman, pagpupasok sa puso ni Numan, hahabakin ang lahat. Pumasok pong kalaman. Maganda po sana, mga kapatid, kung para sa Panginoon yan. Pero kalimitan, ang pag-ibig ng sanlibutan ay pag-ibig na baluktot. Yung pong pinipilit ang mali na hindi kalooban ng Diyos. Right. Hindi po ba, mga kapatid? Kaya tawang-tawa ako sa aking natutunan na kasabihan na ang pag-ibig ay parang siopaw. Madalas special. Ang pag-ibig ay parang siopaw. Madalas special, pero kalimitan, bola-bola lang. Ay ha? Wife ya? Kasi nyo ha? Hindi, pero ito, seriously speaking. Kaya wifey, ingat po kayo, huwag pairaring magiging ilusyon. Right. Di po ba? Isip rin po tayo pag may tayo. Hindi tayo. Ha? Isip-isip ang may tayo. Oo. Kasi ang kalooban ng Diyos, para sa mananampalataya, do not unequally yoke Amen. together with the unbeliever. Right. Amen. Amen. At kung kayo naman po yung mga nag-aaral, mga wifey, unahin mo ng pag-aaral. Amen. Unahin ng Diyos pag-aaral. Oh, ano po lang yun, introduction pa lang yun, hindi ko nagme-message ha. Mahaba nga ito ha. Ha? Preach. Now let us start our message, mga kapatid. Let us talk about one of the 7 churches the Apostle John tackled in the book of Revelation. Baka hindi niyo po alam mga kapatid, may 7 churches po na tinutukoy si Apostle John sa book of Revelation. Sino po nakakaalam na 7 churches? Amen. Church na niyo po, nabibigla kayo. Kung ano po kasi binabasa niyo, na-joke na joke. May 7 churches po yun. Saka na lang po natin pa. Pero kung may nakakaalam po sa inyo, bibigyan ko po ng reward. Sa 7 churches. 1,000? Ayan. Nasa Revelation po yan lahat. Oh. Sige, para mabuhayan kayo. Gigas na ver. Oh. Wala accepted. Okay. Sige! Sino? Sa internet? Oh. Oh, sige, tama si Ruth. Oh. Ephesus, Mataas na kao. Varna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Oh, yun po 7 churches na tinutukoy. At sa bawat 7 churches po yan, may mga significance po yan. May mga aral po yan. Ngayon, pag-aaralan po natin, ngayon yung church, Ephesians Church, Ephesus Church, mga kapatid. Tingnan po natin ang 3 mahalagang bagay. Basahin po muli natin ang chapter 1, ang Revelation chapter verse 1. Atin po nga para naman maganda ang ating tanda po natin, ang title po ng ating message this afternoon is Stay Firm with Your First Love. Pag sinabing firm, talaga solid po dapat. Amen. Sabi po sa verse sa chapter 2, verse 2, I know thy works and thy labor. So point number 1, tingnan natin sa Church of Ephesus, yung kanilang labor. Mga kapatid, sa Bible po, magkaiba po yung work at labor. Maaring mga kapatid, nag-work kayo pero walang love. Ang labor po, yan po yung highest form of love, highest form of work na may kasamang pagmamahal. Sa Tagalog po, pagpapagalyan. Ibig sabihin talaga may hard work. O gaya ngayon, nandito kayo, pwede naman kayong matulog na. Ay bakit? Kayo, nandito. Dahil mahal po natin ang Panginoon, di po ba? Amen. O, labor, iba po yung work. Pwede kayong may work, pwede kayong nag-work, pero hindi kayo nagle-labor. Tingnan niyo po mga kapatid. Pag ang nanganganak ang babae, ano pong tawag, Sister Ruth? Labor. Bakit? Ibig sabihin pag nanganganak, madali bang manganak?
Oh, may pagtitiis, yung po labor. Dapat po may pagtitiis, may patience po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Oh, I know thy works and thy labor. Oh. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na hindi magsasawalan saysay ang pagpapagal natin sa ating Panginoon? Say amen po kung naniniwala kayo. Bakit po tayo mawalang gana? Bakit po tayo manglulupaypay? Ay kung may pangako ang Diyos sa 1 Corinthians 15:58. Oh, basahin po natin. Sino po nakakasaulan ng 1 Corinthians 15:58? Therefore, my beloved brethren, be steadfast and immovable, abounding in the work of your trust, unceasable, and your labors not in vain in the Lord. Dapat po mga kapatid, isa-isip po natin yan. That our labor, guhitan natin, is not in vain in the Lord. O, isa pa mga kapatid, gusto ko sabay-sabay tayo. Masaulo natin. Hindi lang si pastor. Be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po ba sarap pakinggan? Our labor is not in vain. Hindi magsasawalang kabuluhan. So bakit po tayo nalulupaypay? Bakit po tayo nangihina? Oh, basahin po uli natin. Hebrews chapter 6 verse 10. Kapatid na Jose. Basa. Hebrews 6 verse 10. Laksan mo. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, Oh. which ye have shewed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Oh. Ibig sabihin, ine-emphasize po noon, God is emphasizing that He is not like unto us. He will not forget our work and labor. Anong, bakit, tingnan nyo, pwede naman ilagay work of love. Bakit nilagay labor of love? Ibig sabihin, ang labor, pag tayo nagpapagal, may pagmamahal. Hindi ka pwede mag-labor na walang pagmamahal. Yan nilagay, hindi work of love. Bakit nilagay pala labor of love? Oh, di po ba? Kaya mga kapatid, obserbahan nyo, kahit sa service po natin dito sa church, kapag hindi po natin inaalarm ang mga mananampalataya, kalimitan, nagsisimba lang po tayo at hindi talaga tayo sumasamba. Amen. Parang mechanical na lang po, mga kapatid. Alam niyo po ba yung ibig ko sabihin, parang mechanical na lang? Parang yung mga taga-sambales na lang. Simba, alis. Alis, simba. Kung hindi pa kakaunin, hindi sisimba. Ay mga kapatid ha, bato-bato sa langit, tamay huwag magagalit, word of God po ito. Ha? Oh. Yun po bang andito ka sa church mo pero malayo naman ay yung tingin. Wala ka namang tinatanaw. Brother Red ha? Puro kanta na yan ha? Di po ba? Yung po ba physically present, mas mentally absent. Oh. Yan po ba ang labor of love? Pag labor of love, nagnanasa po tayo. Dapat. Excited po tayo. Di po ba? Oh. Ay pagka tayo narito, ang isip naman natin layo-layo, physically present, ay pag lagi ng ganyan, hindi na lang po mentally absent, mentally retarded na po tayo. Mga kapatid, ano po ba talaga motibo natin? Bakit po tayo dito sa church? Amen. YP, dahil po ba yan? Sa may pakay tayo dito, may crush tayo dito. Kasi alam niyo mga kapatid, serious speaking, marami akong alam na churches ni aaten. Yung pala, may YP lang na iispatan. Pag nakuha na, hindi na dito sa church pastor. Oh. Nakuha na eh. Nakuha na eh. Oh. Kaya YP, sinabi ko kanina, esep tayo. Pag may time. Eh, posible man tayo wala ng time, hindi tayo dapat, di ba ka? Oh. Right. Kasi, mga kapatid, huwag laging puro ating pairalin, huwag laging emosyon. Kasi diyan nahulog ang tao nung emosyon ang pinahiram nila.
Di po ba the downfall of men? Kasi emosyon ang pinanilan. Mga kapatid, this is a church service. Tayo po magsiservisyo. Wala pong boss dito, mga kapatid. Hindi niyo mo napansin, mga kapatid, baka hindi po kayo aware. Ano pong tawag? Church service. Ibig sabihin may service, may servisyo. Tayo po yung magsiservisyo. Hindi po tayo ang boss, mga kapatid. Amen. We must dedicate our heart to God as part of our labor of love. Kailangan i-dedicate po natin Amen. ang ating buhay. Kaya yung mga nandito na mga nagpapagal sa Panginoon pero hindi napapansin, at hindi ka masikat, hindi may nakikita ng tao yung ginagawa mo, pero ang Diyos, ano po yan? Mga kapatid, minsan, hindi po tayo aware, pero ninanakaw na sa atin ang init at alab ng paglilingkod natin sa Diyos. Di po ba? Mga kapatid, kita nyo pa na yung tiklop mo, mahaba ito. Ha? John, preach. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon, nawawala na ang tunay na layunin na kaya tayo naglilingkod dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya kapag andito po tayo sa church, mag-participate po tayo. Di po ba? Yung pong simpleng umawit, hindi pa po tayo makakawit. Kaya hanga ako kanina sa mga special number pa ng message na hindi na tayo umuwi kanina. Yung special number na yun eh. Oo. Talagang naluha ako eh. Alam niyo po ba mga kapatid, kaya muna tayo nag-aawitan bago mag-preaching. Kasi, alam niyo po ba yung salitang warm up? Kasi yun po warm up eh. Para tayo paano tayo gaganahan? Pinaawit tayo dito ng song leader. Cellphone, tapos hindi nakikipag-participate. Ito simpleng awitan. Ay hindi po tayo makapag-participate. Di paano tayo mabe-bless? Yan, di po ba? Isang bagay po, nahahanga natin kay Apostol Pablo. Kung paano po siya nagpagal. Alam niyo po ba, ang dami pinagdaanan ni Apostol Pablo. Mga shipwreck, ang dami. Kung ating aaralin ngayon, hahaba ang oras. Kung hindi po dahil sa pagpapagal ni Apostol Pablo, hindi po makakarating sa atin ang gospel. Yun po ating tanda. Kasi meron po nagpagal, meron po nagkaroon ng labor of love. Hindi rin po naman magagawa ni Pablo yan kung wala siyang pagmamahal sa ating Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon, tiniis niya lahat ng hirap. Saan po kayo nakatala na nakakulong sa dungeon? Alam niyo po ba yung dungeon? Ito yung pinakamabigat na kulungan. Yan po yung nasa ilalim, nakataligala, talagang nasa madilim. Pero sa kayo nakatala na nagsasabi pang habang nasa dungeon, rejoice in the Lord always, and I said that, rejoice. Kaya, rejoice na siyang puwin mo. Sabi ni Pastor, ay tumipid na daw siya sa shampoo. Ay, umano naman sa sabon, pinagman sa sabon. Ang hilang sa lumapat. Ay, tumipid sa shampoo. Ay, tapos siya sa sabon. Ay, naku po. Murang sa bukid siya po. Mga kapatid, gawin natin mabuting halimbawa si Pablo. Ay tayo po dito, hindi man tayo pinipersecute. Pero hindi po tayo makapaglingkod ng sapat. Hindi po ba? Tapos sasabihin natin mahal natin ang Panginoon. Shame on you, Christians. Maaaring Kristiyano tayo, label lamang. Kasi ang tunay na Christian, disciple, follower, tagasunod ni Kristo. Christian, Christ in action. Be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Di po ba?
Sabi ng Panginoon, I know thy work and thy labor. Aware po ba tayo mga kapatid na alam ng Panginoon ang ating work and labor? Amen. Aware po ba tayo na alam niya? Brother Ed, alam ng Panginoon from Las Piñas, pumunta ka pa rito. Oh. Aware ng Panginoon na yung pagpapractice nyo, why? I know thy works and thy labor. Alam niya. Not for the works of man, but for the Lord. Dapat yun ang i-ano natin. Hindi po tayo nagpapasikat dito sa tao. Dahil isa lang po sikat dito. Yung po nasa taas. Yung mga uma-attend ng prayer meeting. Oh. Di po ba ang hirap minsan magpe-prayer meeting ka pa galing ka sa trabaho. Pero labor po yun mga kapatid eh. Amen. Right. Oh. Akala po ba natin may tatapat tayo sa Panginoon? Parang utang na loob pa natin sa Panginoon pag tayo may ginagawa. Kasi alam niyo po, namamali tayo minsan ng mindset Panginoon, mga kapatid. Kasi tandaan po natin, ang Panginoon, wala po yung kailangan sa atin. Amen. Dahil yan, ay Panginoon yan. He owns the cattle in 1,000 sheep. The earth is of the Lord and the fullness of it. Lahat ng nabubuhay, lahat sa Panginoon yun. Kaya, God, without man, is still God. Amen. But man without God is nothing. Kaya huwag po natin isipin, bakit? Parang utang na loob pa ng Diyos sa atin. Hindi. Alam niyo po ba yung pagpe-prayer meeting, binabaliwala ng mga Kristiyano? Right. Ay, sabihin pag ang prayer meeting, ay di bigyan po natin nilalahat ang ating mga panalangin. Tapos, wala po tayo. Oh. Tapos, sasabihin natin, I love you, Lord. And I... So mga kapatid, inuulit ko po, ang pag-ibig, hindi po lang sa salita yan. Ang pag-ibig po, action po yan. Oh. Sa ating mga sacrificial giving. Oh. Na minsan, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa. Dahil, bakit po? Ano pong motivation? Dahil mahal po natin ang Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, pag sa tao tayo tumingin, ay talaga tayo ay matitiso. Dahil ang tao likas na masama. For the heart is deceitful and desperately wicked. Kaya sabi lang, ang bili ng Panginoon sa atin, looking unto Jesus. Kaya kung ang inyong motivasyon sa paglilingkod sa Diyos ay sa tao, hindi po kayo tatagal. Hindi po tandaan nyo. Right. Pero kung ang motivasyon nyo sa inyong paglilingkod ay dahil binabasa ko kanina kay Brother Joseph. Hindi nyo alam yun eh. Tagabasa ni Eddie Soriano. Oh. Dahil dadako tayo dyan. Mahaba-haba ito, pero mga kapatid, pag ito, maging concentrate lang kayo sa pagkakinig. Oh. Ay kung ang motivasyon po natin tao, mga kapatid, hindi po tayo tatagal. Tandaan nyo po. Yan ang nagiging problema ng maraming churches. dahil hindi sila solid rock sa kanilang pananampalataya. Oh. Kaya mga kapatid, it's between you and God. Kung ano ba talaga motibo mo, bakit andito ka sa church? Pero sana, kaya andito tayo sa church dahil mahal talaga natin ang ating Panginoon. Amen. Di po ba? Our motivation should be dahil I am nothing without God.
Di po ba sadya naman? Morning by morning, new mercies I see. Kung hindi dahil sa awa tabag ng Panginoon, ay saan tayo pupulutin yan? Eh baka hindi na sa kangkungan. Di po ba? Great is thy faithfulness. Kahit hindi tayo tapat, ang Panginoon forever tapat sa atin. Di po ba? Oh. Number 2. Stay firm with our first love, truth. Ang number 1, labor. Number 2, Living. you are living. Paano? Tinwari pala eh. Kaya alam na namin. Siya, pala? Kaya tayo? Sa ating pagbubuhay. Mga kapatid, especially YP, kung mahal mo talaga ang Panginoon, ingatan po natin ang ating lakad. Ang ating pamumuhay. Ha? Hindi natin, basahin uli natin, para baka sabihin hindi biblical eh. Wala natin binubulgat ang ating Bible. I know thy works, and thy labor, and thy patience, ito. And how canst not bear them which are evil? Ibig sabihin, parang namumuhi sila pagkakasama nila eh. Hindi mahusay. Kung sa panahon natin yung hindi mananampalataya. And how thou canst not bear them which are evil. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi maganda, parang kinasusuklaman nila. Ang galing ng church in Ephesus, mga kapatid. Sana tayo din, sana all. Doon tayo mapapasana all. Dapat alam natin kung sino ang sinasamahan natin, kung sino ang inaayunan natin. Walang masama sa pakikisama. Amen. Ang masama, yung ginagawa nyo na, yung mga gawain nila na hindi kaloob ng ating Panginoon. Ito lagi ko sinasabi sa aking anak. Anak, parang ganito lang yan. May anak ko ako lalaki. Ang bangka, natural lang na nasa tubig. Bangka yan eh. Ang masama, yung tubig ang papasok sa loob ng bangka nangyayari. Lulubog. Ganun din po tayo mga kapatid. Pag ang kamunduhan, ikaw yung Kristiyano, pero pinapapasok mo ang kamunduhan sa iyong buhay, tayo babagsak. Di po ba? Kaya mga kapatid, you cannot serve two masters. Right. Hindi rin po pwede tayo nasa gitna. Alam niyo po ba, sa pinakadelikado yung tayo nasa gitna? Mamimili po tayo. You cannot serve both God and Mammon. Right. O baka sabihin niyo, yung Mammon ng tinapay ha? Di po ba? Kaya YP, alam niyo, ibang-iba na ang YP noon. Kasi ako, batang 90s ako eh. Oo. Kasi wala pa namang gadget, pastor, yung tayo, di ba? Wala. May brick game. Inabot pa naman namin yung brick game. Kung mahal talaga natin ang Panginoon, dapat ingatan natin ang ating pamumuhay. Ingatan natin ang ating lakad. Ingatan natin ang ating testimony. Di po ba mga kapatid ang hirap? Mag-share tayo ng Word of God, hindi man nakikita sa ating buhay. Hindi niyo po ba alam tayo ng living testimony? Tayo ang ilaw, you are the light of the world. Tinitingnan tayo. Ay paano sasabihin nila? Ay paano kung pupunta dyan? Wala mong pinagkaiba. Di po ba, Pastor? The church is so worldly and the world looks so churchy. Alam niyo po ba ibig sabihin? Wala na. Wala pinagkaiba. Parehas na lang din. So where is the difference? O ito na, big difference na tayo. Nagka-difference na. Hindi, mga kapatid, alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang. Kaya, nahihirapan tayo din sa makapag-win. Number 1, kasi wala tayong puso sa kaluluwa. Number 2, kasi, ito
ito, wala naman akong ano, sira ang ating testimony. Eh kasi, tinitingnan naman ang buhay natin mga kapatid, tandaan niyo. Right. Oh. Tinitingnan ng mga yan. Pinapantayan nila tayo. Oh. So, sabi nga sa boxing, protect yourself at all times. Ingatan natin ating testimony, mga kapatid. Oh. Dapat makita sa ating pamumuhay na proud tayo sa ating Diyos. Proud po ba tayo sa ating Diyos? Oo, ang halata. Proud po ba tayo sa ating Diyos? Amen? Amen. Dapat hindi tayo nahihiya na i-share. Oo. Kaya halimbawa, simpleng pagdadala ng Bible, hindi pa tayo makapagdala. Amen. Oo. Anong dahilan? Naku, malalaman kasi kung Christian. Pag may dalang Bible. Hindi po para hindi tayo proud. Di po ba pagka mahal mong isang tao, dapat proud ka? Tatawanan ng Bible. Oo. Ngayon, especially YP, o alam ba sa school natin na tayo Christian, na? O nahihiya tayo? O. Alam mo kaya tayo nako-compromise? Alam niyo po ba yung compromise? Yung ginagawa mo yung ginagawa na rin nila para hindi ka maging kaya-hiya. Gaya. Oo. Dapat tandaan natin, kahit nag-iisa ka, mag-i-stand ka para sa Panginoon. Kaya anong nangyayari? Sa halip na silang madala natin, tayo ang nadadala. Naalala ko yung isang kasabihan, they laugh at me. Ito, tandaan nyo, Christian, kaya especially YP, mag-i-stand kayo. They laugh at me because I am different. Di ba kalimitan, kung mag-i-stand tayo sa Panginoon, pag pamumuhay sa mundo, yung gawain ng mundo, kalimitan talaga, negative tayo. Hindi tayo makakasabay, makakasama talaga, di ba, Sister Luis? Pero ito, tandaan nyo, they laugh at me because I am different. I laugh at them because they are all the same. Di po ba? Pagka ang stand mo para sa Panginoon, eh panalo tayo dyan. May pagagawa pa sa atin ng Panginoon, eh kapapahamak natin. Si mga kapatid. Mga kapatid, seriously speaking, may nadala na po ba tayo dito sa church? Isipin niyo po sa inyong sarili, bakit hindi po tayo makapag-invite, makapagdala dito sa church? Naniniwala po ba kayo na yan ang general order sa atin? Go ye therefore. Kaya nga go, G-O, general order. Pag matagal na po tayong Kristyano, yan, mamaya. Susunod natin yung para, stay firm with our first love through our labor. Stay firm with our first love through our living. Number 3. Ay, pause muna. Iinom muna ako. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang talaga kalabang gumagawa. Ako naman confident, malakas na, ano ba yung mag-message? Ay saka parang naging out of the weather. Totoo, ay tuyo-tuyo ko lalamunan ko eh. Ay sabi ko ba, talagang gumagawa ang kalaban. Oo, totoo yung mga kapatid. Kaya kung kayo hindi ginagalaw ng kalaban, kakampi kayo ng kalaban. Hindi po ba? Yan yung tanda mo. Brother Luis, tanda mo ba tayo nagpe-fellowship? Sabi ko, kung gusto nyo kayo hindi galawin ng kalaban, barkadahin yung kalaban. Dahil sabi, hindi na daw nakakalabanan ng kanyang kakampilain. Ay gusto niyo po ba yan? Ayaw. See? Number 3. Through our learning. Ay, nasa unang bahagi pa lang tayo, Pastor. Ha? Andiin po dyan. And thou hast tried them which say they are apostles and are not. And has found them liars. Hindi po sila naluloko. Alam nila kung sinong bulaan, alam nila kung sino galing ng Ephesian Church.
Pastor. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Nadidiscern nila. Dahil malalim ang kanilang pagkakatuto. Amen. Ay alam niyo po ba kung bakit tayo minsan nasosway? Kasi mababaw ang ating pagkakatuto. Sa iyo dahil sa pag-ibig sa Diyos, lumalalim ang pagkakatuto. Kaya hindi sila basta nasosway ng maling doktrina. Alam nilang i-discern ang mali sa tamang katuruan. Di ba sabi, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Alam nila. Di po ba? Mga kapatid, are you all saved here? Amen. Masasabi niyo po ba confidently na, na talaga tayo ligtas? Amen. Sana mag-rapture na para malaman natin talaga. Oh. Basahin po natin. Kasi kung tayo po ay tunay talagang ligtas, mga kapatid, ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2. Brother, pakilakas. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Oh. Kung tayo po ay bagong ligtas, para daw po tayo minsan gulang nagdi-desire. Amen. Nag-sincere milk. Yes, Brad. Ay di po ba dapat ganun? Kanina dapat hindi gatas. Kaya po ganun, Brad, alam nyo bakit? Kasi ang buhay ng Kristiyano, gradual yan. Gradual yan. Kasabay ng pagbabago ang paglago mo sa buhay spiritual. Laging magkasabayan. Oh. Kasi hahaba pa tayo kung maaalin yung testimony ko. Eh, matagal din. Talaga kukunin mo ng buhay. Untik na. Bago talagang naging tapat sa Panginoon. Amen. Oh. Walang iyakan. Kung ikaw po ay bagong Kristiyano, kasi save mo pa lang, dapat nasahin po natin ang salita ng Diyos. Isa sa palatandaan ng tunay na ligtas, may pagnanasa sa kanyang salita na kanyang ikalalago. Amen. Kung hindi po tayo nagnanasa sa salita ng Diyos, hindi po tayo lalago. At ang masama pa dito, baka question mark pa. Ang kaligtasan, pastor. Totoo yan. Hindi ko pinagdududa ang kaligtasan nyo, mga kapatid. Right. Basahin natin ang 2 Peter. Ating bibigyan pa ng DA. Nasaan na si Joseph? Wala. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. Pastor, sige. Basa. And is the knowledge of our Lord Jesus Christ. In Him the glory both forever and ever. Ano din, Pastor, yung una mo sinabi? But grow in grace. And In the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. grow in grace and in the knowledge. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos, lumalago tayo. Amen. But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya magtaka kayo sa inyong sarili, tanongin nyo yung sarili nyo, ba't hindi kayo lumalago? Mamaya may puntos tayo dyan kung bakit. Sa pagkalatang Kristiyano, ang kalooban ng Panginoon, lumago tayo sa ating buhay Kristiyano. Ang kalooban ng Diyos, kung talagang truly being saved tayo, mga kapatid, dapat lumalalim tayo sa pagkakatuto. Di po ba? Dapat, sinasabi sa inyo lagi ng ating mahal na pastor, dapat lagi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi, nandito naman po mga kapatid. Kaya minsan mabibigla tayo, meron pala kasi hindi po tayo nagbabasa ng Bible. Tama yun, tama. Hindi, yun, sinabi ni Brad, tama Brad, hindi, may mga pagkakataon na kailangan, hindi lagi isusubo sa inyo ng inyong pastor. Kailangan, meron din kayo sa sarili nyo nung pagnanasa na matuto. Amen. Di po ba? Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal mong isang tao
Pero, wala tayong alam sa kanya. Oh, eh, di po ba, Brother Luis? Oh, mahal mo si Sister Ruth. Oh, alam mo buhay niya, di ba? Hindi ko siya mahal. Siya, hindi mo lang. Mahalan. Amen! Amen! Oh. Di po ba totoo mga kapatid? Ay, kinukurit, oh. Pag mahal mo isang tao, dapat alam mo. Oh, oh, wala mong alam. Pwede po pala, mahal ko yan, pero wala mong alam sa tao na yan. Oh, meron po pong ganyan. Hindi ko mahal yun. Oh. Alam eh. Oh, di mo ba, Brad? Oh. Kaya, di ba sabi sa kanta, Lord, I want to know you more. Oh. Ay, paano natin malalaman ang patungkol sa Panginoon? Kung Sunday, wala tayo rito. Prayer meeting, wala tayo rito. Yung Bible, hindi pa mabuklat. Oh. Tapos, gusto nating matuto? Come on! Natutulog pa. Oh. See? Oh. Tapos, yung mga ganyan, yung mga ganun na sinasabi ko, sino pa yung number one offended? Aba. Nakita niyo mga kapatid, ha? Oh, ay siya na nga ang ganon. Siya pa mabilis ma-open. Oh. Ay alam niyo, yun ang sakit ng Kristiyano, appendicitis. Di po ba? Di po ba pag mahal mong isang tao, alam mo ang detalye ng buhay niya? Right. Tama. Di ba? Brad? Tama. Oh. Ay ngayon, alam po ba natin yung detalye ng buhay ng ating Panginoon? Baka hindi niyo po alam na nabuhay siya ng 3 araw. Namatay ka na bago nabuhay. Yun! Oh. Last one! Alam niyo po mga kapatid, kaya mahalaga po ang Sunday School, Bible Institute, YP Fellowship, Kids Ministry, Ladies Fellowship, Men's Fellowship. Kasi diyan po tayo natututo at lumalago. Kaya nga, yun ang isang desire ko pag nag-uusap kami ni Pastor na magkameron dito kahit pakaunti-kaunti. Alam niyo ang aking pananaw, hindi po ako sa ito Pastor, pananaw ko naman to. I'm not for the quantity, I'm for the quality. Aanin ko marami, hindi naman quality. Right. Kaya nga, tawag sa akin na quality. Di po ba? Kaya yun nga sabi ko kay Pastor, sabi ko, kahit konti Pastor, mag-ano ka dito, mahalaga yung young people. Kasi pag wala ang young people sa church, nasaan yan? Pag wala sa church, nasa mundo mga yan. Ang lakas ng impluensya ng mundo, mga kapatid. Totoo sa inyo. Tapos, tuloy pa, Pastor, yung Bible Institute, ilan ang umaattend? Ito, 5, 6. Eh, bakit kaya gano'n na umaattend? Ibig sabihin, hindi sila nagde-desire. Tapos pa rin pa, absent. Yun lang. Quality yung pinag-usapan, hindi quantity. Sabi ko Hindi, ang ating hiling, sana maraming may gusto ng quality. Oo. Mahirap po na gusto nating matuto, pero hindi naman tayo interesado. Hindi po ba pagmahal mo, interesado ka? Mahal po ba natin ang Panginoon? Ang tanong, interesado po ba tayo sa Kanya? Andito po ba tayo pag prayer meeting? Konti sa mga. Sama ba tayo? Mga kapatid, masarap pag-aralan ng Word of God. Ano na ito? Read. Yan. Alam niyo yung mga nangangaral dito sa unahan, ramdam po nila yung interesado matuto. Di ba, Pastor? Pag andito ka, ramdam mo yung sa mga tayong interesado matuto. Tama po ba, Pastor? Totoo yun. Kita mo lahat eh. Oo, tsaka alam.
Alam na alam ng mga ngaral na yung pag tinignan isa-isa yung interesado, alam talaga po dito sa unahan. Paano po tayo matututo kung kasi simula pa lamang gusto mo nang matapos? Hindi po ba? Ganyan. Oh. Yung po bang init na init tayo, tapos sasabihin mo, hindi ka na-bless? Eh, hindi ka nga interesado, paano ka mabe-bless? Oh, nandito ko nga, tulog pa. Tapos, sasabihin mo, ay, hindi ako na-bless. Oh, sinisi mo pa si Pastor. Oh, di po ba? Oh. Kung mahal po natin ang Panginoon, lagi po tayong interesadong matuto. Oh. Show your interest. Oh, ay kung ang bangko nga naging interest, ano Brad? Oh, hindi mga kapatid, seriously speaking. Ito yung sinabi ko kanina. Wala pong lahat ng pinagagawa sa atin ng Panginoon. Hindi po ang Panginoon ang magbebenepisyo. Yes, that's right. Tayo po magbebenepisyo. Oh, hindi po ba? Hindi po ba minsan, mga kapatid, meron tayong, lahat naman dito, o sino dito walang problema? O, di po ba minsan, mga kapatid, may problema tayo, magbabasa tayo ng Bible. Hindi po ba, mga kapatid, sa pagbabasa natin, sa binasa natin, yung binibigay na solusyon ng Panginoon? O, sabi ng kanta, there is no problem to be. God cannot solve it. Wala problema sa tubig. Hindi, mga kapatid. Ang magbibinipisyo tayo. Sabi ko nga kalagi ni Pastor, di hanga ako sa inyong Pastor. Kasi sabi ko nga dapat na ilagay mo sa sasakyan mo, hindi mo nabasag ang likod. Diba kasama po kami ng inyong Pastor last Friday, sinetel namin yung kanya, biyaya mo ng Panginoon, na-settle naman sa maganda na, Pastor, ay napakamura na no. Amen. Di ka, pinulis na eh. Hindi, yun po sabi ko, Pastor, hindi na ikaw yan, si Lord yan. Ang hanga ko po sa inyong Pastor, basta si by faith lagi, ang pangalan niya, the just shall live by faith. Oh. Dapat Yun ilagay yung sa likod. Pahiya. The just shall live by faith. Oh, hindi, totoo. Dahil alam ko maraming pagkakataon, mga anniversary nyo rito, kung anong mga ina-accumulate nyo ng mga bagay. Pero minsan, papalapit na, wala namang budget Ay, ewan ko kung paano nakakampi si Pastor. Nagdududo nga ako dito, baka milyonaryo ito Oh. Hindi, ibig ko sabihin, sabi ko lagi kina Pastor, ito, ito hindi aking galing, nalimutan ko pa nilo galing. The provision and supplication is up to the Lord. Alam niyo po ang kailangan lagay sa atin, the obedience is up to Him. Amen. Yun na ang kailangan ng Panginoon sa ating obedience. Tayo ang magbe-benefit. Tandaan po natin, Lord yan, King of Kings and Lord of Lords. At alam niyo po pang malupit, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. O, isa ka pa susuot niya, sabi nga, suspend dito sa atin. Ay, isa ka pa lalagay niya. Ay, lalayo ka pa sa Alpha and Omega. Ay, ako yan, ha? Dumako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating mensahe. Sabi ko sa inyo say amen kung gusto po natin ituloy. Amen. Tayo, diinom lang ulit. Hindi, tunay mga kapatid. Talagang okay, sakwa kita, Pastor. Medyo kalaban din. Okay lang yun. Sa Panginoon naman. Oo. Dumako na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating mensahe. Makikita po natin sa unang bahagi ng ating mensahe sa Revelation chapter 2
verses 2 and 3, ang init at alab ng paglilingkod ng church in Ephesus. Ang gagaling nila, no? Masasabi po natin sila yung ideal church. O, ito na. Ito, maganda na itong bahagi ito, mga kapatid. Pero pagdating po sa Revelation chapter 2, verse 4, mukhang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Brother Edwin. Ilaksan mo yung verse 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Iyong mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa verse 4, pastor, parang nag-iba ng ihip ng hangin. Parang umaapila na ang Panginoon. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. May apila ang Panginoon, may apila. Oh. Dito na po papasok, mga kapatid, ang idea na sa panahon natin ngayon na anong silbi ng masigasig nating paglilingkod noon. Yung bang excited tayo every church service, lahat ng church activity present tayo, nagbibigay tayo ng tama at tapat, kung sa panahon ngayon ay hindi na. Because I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Ay ibig sabihin, ang Church of Ephesus nanlamig. Na dati, ngayon, titingnan natin yung significance sa panahon natin ngayon. Na dati, Panginoon lagi ang una sa'yo, pero ngayon, hindi na. Kalooban niya laging sinusunod mo, siya ang sentro ng buhay mo, pero ngayon, hindi na. Dati, pa-memory verse pa tayo. Pa-notes ka pa. Wala nang nakakawalang preaching sa'yo. Eh ngayon, di pa natatapos sa service, hindi mo na alam kung anong preaching. Di po ba? So, kumusta na po mga kapatid ang ating labor, learning, living sa paglilingkod? Anong silbi ng tamis ng pagmamahal mo noon? Kung ang tabang mo na ngayon. Kasi nag-pitchin ang kailangan. Kaya pinag-asawa na agad ako ng Panginoon. Kailangan ng magic sarap. Pastor, may katig tayo. Secret yan, secret. Para po sa mag-asawa, dati ang thoughtful mo pa. I love you ka pa. Tama. Pero ngayon, pag tinatanong ni Mrs., galit ka na. Yun lang. Di ko ba, sa bagong mag-asawa, kahit hindi tanongin, I love you. Ngayon, I love you 3 times a day. Ay ngayon, pag tinatanong ni Mrs., pwede kita lang yung tanong. Oh. Irritable na, brother Luis. Yung pero ikaw maglawa, ikaw. Ay, kaya mo pala yung irritable. Ay, pag lalaki pala, napilipasin. Tawa naman. Nagkumusok na ba? Kaya, ano silbi ng tamis ng pag-ibig mo noon kung ang tabang-tabang na natin ngayon? I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Nag-iwan pala. Conclusion na tayo. Pero ang conclusion nito, 2 papel ito. Ang conclusion natin, dadako tayo sa solusyon. Mga kapatid, siya pala, nalimutan ko ha. Pag inano natin ng Revelation, naka-red letter yan ha. Ibig sabihin, Panginoon isang Hesus Kristo ang nagano yan. Dahil sa buti ng Panginoon, alam niyo po ba, ito, trivia lang sa inyo mga kapatid. Sa Genesis pa lang, nagbigay na ng solusyon ng Panginoon para sa ating salvation. All-knowing yan mga kapatid. Yan ang hindi kayang ano ng kalaban. Ang kalaban natin, sa totoo lang, makapangyarihan kayo. Pero hindi yan all-knowing. Tanging Panginoon lang ang may karakteristik na all-knowing yan. Alam ng Panginoon na the fall of men, talagang ang tao ay magkakasala.
Genesis pala, saka natin pag-aralan yan, gumawa na siya ng solusyon. Dito, mga kapatid, gumawa din ng solusyon ng Panginoon. Tungkol tayo sa solusyon. Number 1, solution na sinabi ng Panginoon. Advice. Ginagaya kita, Pastor. Kanina, puro letter L tayo. Labor, learning, living. Ngayon, tingnan natin ang solusyon. Tingnan natin yung kanyang advice. Yung apila itong apila ng Panginoon, yung kanyang, pag sinabing apila, ano ba pag sinabing apila? Sa Tagalog, anong magandang salita sa Tagalog? Tugon. Tugon. Tugon, yan, tugon. Minsan mga kapatid, may salitang English, ang hirap Tagalogin. Ang hirap Tagalogin. Yung tugon. Tingnan natin ang tugon. Advice. Remember therefore, from thou hast fallen. Makikita po natin yan sa verse 5. Remember therefore, from where thou hast fallen. Alalahanin po natin kung saan tayo nadapa. Kasi imposible po na walang dahilan. Pero hindi po natin pwedeng isisi sa iba. Mga kapatid, don't point to others. Kaya ka ng lamig, wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Dahil decision mo. You are the master of yourself. Bakit kayo na dito ngayon? Kasi nagdesisyon kayo narito. Kung nagdesisyon kayong umuwi, di wala kayo dito ngayon. Napakasimple. Parang 1 plus 1 equals 2 lamang, mga kapatid. Di po ba? Kaya kung tayo po nanlamig, natisod, kung ano mang pong bagay. Yun po wala po dapat tayong sisihin kundi sarili po natin. Amen. Right. Pero tandaan po natin, hindi po natin pwedeng yun nga po. Kaya mag-decision po ulit tayo, mga kapatid. Ang sabi, buksan natin ating Bible. Remember therefore from where thou art fallen, and repent. Sa layman's term, paano na natin? Magbalik loob na po tayo. Ibalik natin yung ating unang pag-ibig. Ibalik natin yung ating dedication, yung ating devotion. Yung ating mga dating ginagawa para sa Panginoon. Ibalik po natin. Di po ba? Yung init. Yung alab ng ating pagmamahal. Ibalik po natin yung paglilikod na may sigla. Yung paglilikod na hindi mechanical. Yung kaya tayo na dito sa church, kaya tayo naglilingkod. Dahil mahal talaga natin ang ating Panginoon. Ay di ba, Luis, pag mahal mong isang tao, talagang hahamakin ang lahat. Susundin ang lahat. Susunod. Dapat ganun ang ating paglilingkod, mga kapatid. Ang isa pa, ito napakalaga, ito nakakalungkot, mga kapatid. Ito, hindi ako kamayin nito Bible na may sabi nito. Ito ang huwag nang dadating sa punto ng ating buhay. God's alarm. Kung mapila ang Panginoon, nag-advise na siya, ito na ang number 3. God's alarm. Sabi dito, kasi pag hindi po tayo nagising sa kanyang apila at sa kanyang advice, ito na po ang alarm. Nalabo na talaga, brother, ng mata ko. Or else, I will come unto thee quickly and will remove you and remove thy candlestick out of his place except thou repent. Alam niyo po, mga kapatid, ang ibig sabihin yan? Yung po bang alam mo sa sarili mo na mahusay ka naman, magaling ka naman umawit, pero hindi ka na useful. Amen. Right. Gusto po ba natin mangyari na hindi na tayo gagamitin ng Panginoon?
Di ba nakakalungkot yun? Ano tayo, estatwa na lamang? Alam mo, sayang. Sayang yung may mga talent, pero hindi naman nagagamit. Kaya alam niyo, mas mahalaga sa Panginoon, hindi yung ability, yung availability. I will remove the candlestick except thou repent. Ay, sa Panginoon sabi niyan, di po ba nakakalungkot na alam mo namang mas able ka dito sa nasa unahan, pero hindi ka na useful. Hindi na. Mga kapatid, kung mahal po natin ang Panginoon, huwag nating panghinayangan na ang buhay natin ay gamitin natin para sa Kanya. Ano man po ang maging pananaw ng iba, manatili po tayo sa Diyos na namikha sa atin, na nagligtas sa atin, at nagmahal sa atin ng walang hanggan. Dahil hindi naman po natin magpagkakaila na lahat ng meron tayo ay hindi naman talaga atin. Yes, right. Rich. Totoo yan mga kapatid. Ultimong buhay natin, hindi atin. Yes. Kaya wag nating akinin na parang atin. Ito'y sabi nga ng isang kantay, hiram mo. Di ba? Oh. So mga kapatid, magtatapos na po ako. Tatapusin ko po ang aking mensahe sa katanungan. Tinanong ng Panginoong Jesucristo kay Pedro sa John chapter 2, verse 115. Sabi ng Panginoong kay Peter, Peter, thou lovest me more than this. Mga kapatid, ito seryoso. Mag-meditate tayo. Palta natin na ikaw si Peter, ikaw ang tatanungin. Luis, sa kalat, thou lovest me more than this. 3 beses ka tatanungin ng Panginoon. Isipin nyo na tayo tatanungin, mag-meditate tayo. Sa kalagay natin ngayon, ano kaya isasagot natin? Pastor. Are you blessed? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung magpupungkit, tayo po manalangin. Mga kapatid, mga minamahal, tunay na napakaganda ng mensahe ng salita ng Panginoon. Maaaring ito po ay masakit, subalit ito ay totoo. Totoo na ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan. Dalangin ko po, mga kapatid, mga minamahal, kung tayo man ay nasaktan sa salita ng Diyos, nais lamang ng Diyos na baguhin natin ang ating pong buhay. Nais lamang ng Diyos na talagang maging mainit po muli ang ating pong pag-ibig, paglilingkod po sa Kanya. At suriin po natin ang ating pong pag-ibig sa Diyos. Tunay ba na tayo ay nagmamahal sa Diyos o sa salita lamang? At ngayong hapon, suriin natin, tunay ba na tayo ay mga ligtas? Hindi ko kayo binibigyan ng